Dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma, at kahit nasaan ka man ay makakaasa ka na hahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? At ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama, ang laurel ang dahon na kilalang sangkap sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o Laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito, na karaniwang kinukunan ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga putahe. Mainam ding gawing indoor plants ang halamang laurel, sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit nga rin ang laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa, sakit ng ulo, infection, at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptus. Subalit maliban sa gamit nitong pangmedisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na panggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal at ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo? Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin ito sa dalawa. At pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo, maaari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan, at kalakip ng inyong taimtim at taus-pusong pagnanais na mapaibig siya, ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin, ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaaring kayo nga ang magkatuluyan. Maaari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay, gaya ng mga pangarap, dalangin, o wish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel. Hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Subalit lagi pa ring tatandaan, nasabayan pa rin natin ng gawa ang lahat, lalo na nga ang pagtupad sa ating mga pangarap sa buhay. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magaspang, mainam na panlinis sa puwet ng kaldero at tumutubo lamang kung saan-saan. Ganyan nga kung ilalarawan ang puno ng is-is. Isang pangkaraniwang puno dito sa Pilipinas, subalit hindi alam ng karamihan na makakain pala. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka ba sa dahon na ito? Maaaring oo, sapagkat maging ito ay mabibili na sa Lazada sa halagang 50 pesos bawat 20 piraso. Subalit, saan nga ba nanggaling ang dahong ito? At alam mo rin ba na kinakain pala ang mga bunga nito?
Halika at isa-isahin natin ang lahat ng maaaring kagamitan ng halamang ito. Maaaring nakakita ka na nga ng puno ng is-is. Isang uri ng puno dito sa Pilipinas na kapamilya ng mga fig o mulberry family. Mayroong mahigit sa 800 klase ng mga fig tree. At kabilang nga sa mga ito, ang puno ng is-is. Ang is-is ay kilalang kilala sa mga probinsya dahil ito ay kadalasang ginagamit na panlinis sa mga puwet ng kawali o kaldero, sa mga upuan at mga gamit na kinakailangang pakinisin gamit ang liha. Tama, ang dahon ng is-is ay napakagaspang na maihahalin tulad nga sa liha, lalo na nga kung ito ay natuyo na. Ang is-is ay kilala sa maraming katawagan dito sa atin. Sa gawing norte nga, ito ay tinatawag na oplas, yasay sa Batanes, opli naman sa gawing Quezon o Marinduque, agupit sa Bicol, pakiling sa Kabisayaan, at madalas ring bigkasin bilang as-is, o ficus odorata bilang scientificong ngalan. Odorata na ang ibig sabihin ay mahalimuyak sapagkat mabango ang mga dahon nito kapag natuyo na. Kadalasan ngang tumutubo ang mga puno ng is-is sa mga kagubatan o malapit sa sapa o sa mga ilog man, sapagkat mainam para sa kanila ang mga mamasamasang lupa o temperatura. Tumataas ang punong ito o ang puno ng is-is tulad rin ng ibang mga punong kahoy. Subalit, kadalasan nga lamang ay makikita mo itong mabababa at nasa 4 o 5 metro lamang ang taas. Subalit, alam mo ba na makakain pala ang bunga nito kapag nahihinog na? Opo, masarap ang bunga ng is-is na may lasang maaaring maihambinga sa mga fig fruits na manamis-namis. Ayon nga sa mga matatanda, lahat raw ng prutas na kinakain ng mga ibon ay pwede rin sa mga tao, tulad na nga ng is-is na ito. Ang bunga nito ay mainam na antibacterial na panlaban sa mga bad bacteria sa ating tiyan. Ang dahon naman ito ay maaaring magtaglay ng mga nutrients katulad ng carbs, protina, calcium, potassium at zinc. Ang mga dahon din ng is-is ay isang mainam at aprobadong panghatak ng pera o mainam na pampaswerte. Kumuha ka lamang ng sanga nito na mayroong malalapad na dahon. Isabit ito sa kisame ng inyong tindahan o kaya naman ay ilagay sa ilalim ng inyong panindang gulay. At tiyak na swerte ang taglay nitong dala. Hindi ba't nakaka-amaze ang punong ito ng is-is? Panlinis na, pagkain na, masustansya. Pwede ring gawing houseplant kapag ginawa nyong bonsai, ay maganda pang pampaswerte pala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.